Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo sa probinsya, may isang lumang alamat tungkol sa isang manananggal na nagtatago tuwing gabi. Sabi ng matatanda, madaling araw bago sumikat ang araw, nagbabalik ang kalahating katawan ng manananggal sa kanyang taguan. Ngunit isang umaga, sa gitna ng kakahuyan, may natagpo ang isang pares ng pulang tsinelas. Luma na ito, gutay-gutay, pero may kakaiba. May mga bakas ng dugo sa paligid nito. Ang nakakita nito ay si Mang Ernesto, isang matandang mag-uuling na madalas magpunta sa kakahuyan upang kumuha ng panggatong. Pagtingin niya sa paligid, may nakita siyang kakaiba. Walang bakas ng paa. Dinala ni Mang Ernesto ang tsinelas sa baryo. Agad siyang pinuntahan ng albularyo ng baryo, si Lola Sebia. Pagkakita pa lang niya sa tsinelas, agad siyang napaatras. Sumpain nawa kung sino man ang nagsuot nito, hindi na makakabalik sa kanyang katawan. Nagtanong si Mang Ernesto, "Ano pong ibig niyong sabihin, Lola Sebia?" Mahigpit niyang hinawakan ng tsinelas. Ang may-ari nito ay isang manananggal. At ngayon, hindi siya makakabalik sa kanyang katawan. Nagtinginan ng mga tao sa paligid. Kung hindi nakabalik ang kalahating katawan ng manananggal, ibig sabihin, may isang katawan na nakatago sa kung saan. At kung may makakita rito, pwede itong mabuhay muli. Naging balisa ang buong baryo. Ang ibig sabihin ng sinabi ni Lola Sebia, may isang katawan ng manananggal na natutulog sa kung saan. At kung sino man ang makakita nito at hindi mag-iingat, pwede itong bumangon muli. Nagdesisyon ang ilang matatapang na lalaki sa baryo na hanapin ito bago lumubog ang araw. Bitbit ang kanilang mga itak at bawang. Pinasok nila ang kakahuyan. Sinusundan ang bakas ng dugo malapit sa tsinelas. Lumalim ang gabi, nagpatuloy sila sa paghahanap. Hanggang sa isang lumang bahay sa gitna ng gubat. Nakita nilang isang katawan walang kalahating bahagi. Nakasuot ito ng pulang palda. May mga patak ng dugo sa paligid. At sa tabi nito, may isang lumang kabaong na may nakaukit na pangalan, Marta. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga kalalakihan. Agad nilang sinunog ang katawan bago pa ito makabalik sa nawawalang kalahati nito. Ngunit nang magsimula ng mag-apoy ang katawan, may narinig silang isang nakakakilabot na sigaw mula sa langit. Pagtingala nila, isang lumilipad na nilalang papalapit. Isang babaeng may pakpak ng paniki. May mahaba at matulis na kuko. At may naglalaway na bibig na puno ng matutulis na ngipin. "Ibalik niyo ang katawan ko," sigaw ng manananggal. Nagkagulo ang lahat. Nag-umpisang lumipad pababa ang manananggal. Galit na galit. Itinapon ng isang lalaki ang bote ng banal na langis kay Marta. Pero naiwasan niya ito.
Mabilis niyang sinunggaban ng isang lalaki at kinagat sa leeg. Agad itong bumagsak at wala ng buhay. Naghiyawan ang mga tao, pero hindi sila umatras. Sinindihan nila ang buong bahay kasama ang bangkay ni Marta. Sa gitna ng naglalagalab na apoy, napasigaw ang lumilipad na katawan habang natutupok ang kanyang katawan sa lupa. Unti-unting humina ang kanyang sigaw hanggang sa tuluyang manahimik ang kagubatan. Natapos ang gabi sa katahimikan nang mawala na ang apoy. Ang natira lang sa lupa ay abo at ang lumang tsinelas. Mula noon, hindi na muling nakakita ng manananggal sa aming baryo. Pero tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may mga nagsasabing may naririnig silang bulong sa hangin. At minsan, sa tabi ng kakahuyan, makakakita ka ng isang pares ng pulang tsinelas na para bang naghihintay ng bagong may-ari. Matapos ang pagsunog sa katawan ng manananggal, muling bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Ngunit 1 linggo lang ang lumipas. Isang bata ang nawala, si Lito, isang 8 taong gulang na batang mahilig maglaro sa kakahuyan. Huling nakita siyang naglalaro malapit sa pinagsunugan ng katawan ng manananggal. Ayon sa kanyang mga kalaro, bago siya nawala, may napulot siyang isang pares na pulang tsinelas. Nang ipakita niya ito sa kanila, bigla siyang nawala, parang binatak ng hangin. Muling nagtipon ng mga matatanda at ng mga albularyo sa baryo. Pinuntahan nila ang kakahuyan upang hanapin si Lito. Ngunit pagdating nila sa dating taguan ng manananggal, wala silang natagpuan kundi isang pares na tsinelas na nasa gitna ng abo. At sa itaas ng puno, may isang bagay na nakabitin. Isa itong katawan ng bata, pero walang ulo. At sa puno mismo, may nakaukit na lumang sulat. Hindi pa tapos ang gutom ko. Lalong nagpanik ang buong baryo. Nagkatinginan ng mga tao, walang bangkay, walang katawan. Hindi maaaring wala siyang kalansay, bulong ni Mang Ernesto. Kinuha ni Lola Sebia ang pulang belo. Amoy dugo ito, pero tila sariwa. Maya-maya, nagsimula itong gumalaw. Para bang may buhay ang telang hawak niya. Sunugin natin, sigaw ng isa. Ngunit bago pa nila ito magawa, bumalot ang itim na usok sa paligid. Isang malakas na halakhak ang pumailang-lang sa hangin. At mula sa mga anino, isang babaeng nakabelo ang lumitaw. Nakapula siya mula ulo hanggang paa, pero walang mukha. Tanging itim na hukay kung saan dapat nandoon ang kanyang mata at bibig. Bakit niyo ako ginising? Bulong niya. Pero dumadagungdong sa paligid ang kanyang boses. Naghiyawan ang mga tao. Naglabas ng bawang at banal na langis si Lola Sebia at inihagi sa babaeng nakabelo. Ngunit hindi ito natinag. Hindi na ninyo ako kayang sunugin, ang sabi niya. Dahil ako ay hindi nabuhay at hindi rin patay. Dahan-dahan siyang lumapit, pero bago siya makalapit, isang matandang babae ang humarang sa kanya. Siya ay si Lola Perla, ang pinakamatandang albularyo sa baryo. Marta, ang
tawag niya. Napahinto ang babaeng nakabelo. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ngumiti si Lola Perla. Dahil ikaw ang anak ng kapatid ko. Nagulantang ang lahat. Ang halimaw ay kadugo pala ng kanilang albularyo. Lumapit si Lola Perla kay Marta. Hindi ka isinumpa. Ikaw ang sumumpa sa sarili mo, ang bulong niya. Lumakas ang hangin. Nagsimulang manginig ang lupa. Bakit mo ako pinabayaan? Hinayaan ninyo akong maging halimaw, ang sigaw ni Marta. Namatay ka noon sa sakit, pero bumalik ka dahil may isang itim na engkanto ang nag-alok sa iyo ng bagong buhay. Buhay o sumpa? Bulong ni Lola Perla. Lumakas lalo ang hangin. Pigil hininga ang lahat. Kung gusto mong matapos ito, isa lang ang paraan, ang sabi ni Lola Perla. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na bote ng langis mula sa kanyang bulsa. Piliin mo, mabuhay bilang isang halimaw o mawala ng tuluyan bilang tao. Tahimik si Marta, nanginginig ang kanyang katawan. Hanggang sa tuluyan siyang lumuhod. At sa unang pagkakataon, nakita nilang lumabas ang kanyang tunay na mukha mula sa belo. Isang batang babae. Walang kasalanan noon, pero sinumpa ng pagkakataon. Tumulo ang kanyang luha, kasabay ng pag-usok ng kanyang katawan. Hanggang sa unti-unti siyang matunaw sa hangin. At nang siya'y maglaho, tanging naiwan ay ang pulang pelo at ang lumang tsinelas. Mula noon, hindi na muli nakakita ng manananggal sa baryo. Pero tuwing madilim ang gabi, sa gilid ng kakahuyan, minsan may makikita kang isang pares na pulang tsinelas. At kung marinig mong may bumubulong sa hangin, huwag mo nang lingunin. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.